Saan ba ako makakahanap ng lalaki? Gusto ko na ng anak. Ay, bakit kasi hindi ko nalang sinagot yung mga nanliligaw sa akin noon? 28 years old na si Isa at natatakot siya na baka hindi na siya magkaroon pa ng anak. Okay na sana kung may papayag eh. Nilibot ni Isa ang paningin at napangiti nang makita ang isang lalaki. Agad niya iyong hinila na agad namang ipinagtaka ng lalaki. Sir, hindi po ako masamang tao. Gusto ko lang sanang magtanong. Sure. Ano yun? Pwede bang buntisin mo ko? What? Sorry. Masyado bang bastos pakinggan? Napasa po si Isa sa kanyang noo dahil sa kanyang naging tanong. Kasi gusto ko sanang magka-baby na eh. Kaya lang wala naman akong boyfriend. Okay. Napatigil si Isa at napatingin sa binatang nasa harapan. Ha? Okay. Pupayag na ako. Hindi siya makapaniwala sa sinabi ng binata. Akala niya ay sasabihan siyang baliw at papaalisin na, pero agad itong pumayag. Kinukulit kasi ako nila mama sa mga blind dates. Kaya naman kailangan kong gumawa ng paraan para naman matigil na iyon. Mabuti na lang at lumapit ka sa akin. Tutulungan kita sa baby at tutulungan mo rin ako para naman matigil lang mga magulang ko sa pangungulit. Natahimik si Isa. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o matatakot sa bilis ng pangyayari. Pero hindi niya inaasahan na may taong agad papayag. Wait, seryoso ka ba? Hindi ka man lang magtatanong kung sino ako? Kung anong trabaho ko? O kung safe ba ako? Kung gusto mo ng baby at gusto ko makatakas sa pangungulit nila mama, then it's a win-win situation. Wala na tayo masyadong drama. Straight to the point. Napangiwi si Isa. Parang mas lalo tuloy siyang kinabahan. Totoo bang may gantong lalaki? Hindi pa dapat siya pa ang tinatawag na baliw sa ideyang iyon. Pero hindi ba dapat may rules or baka naman nagbibiro ka lang? I don't joke about serious matters. Gusto mo ng anak? Gusto ko ng katahimikan. Pwede nating gawin tong kontrata. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Isa. Hindi niya alam kung dapat ba siyang tumakbo palayo o umupo muna at makinig. Kontrata? Para saan? Para malinaw, hindi tayo magkarelasyon. Pero tutulungan kitang magkaanak. At sa kabilang banda, makakakuha rin ako ng pabor sa'yo. Magpapanggap kang girlfriend ko kapag nasa harapan ng pamilya ko. Nanlaki ang mata ng dalaga. Hindi niya in-expect na ganito kabilis ang usapan. So parang mutual benefits? Exactly. Napabuntong hininga si Isa. Hindi ito ang inaasahan niyang eksena sa buhay niya. Pero habang iniisip niya, parang ito na ang pinakasimpleng solusyon sa matagal niya ng problema. Paano kung mahulog ako sa'yo? Napatigil si Zeki, saka ngumisi. Then, that's your problem. Ang sa akin lang, I'll keep my end of the deal. Hindi alam ni Isa kung maiinis ba siya o matatawa. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, may kakaibang spark siyang naramdaman sa simpleng titig ng binata. Mabilis na lumipas ang araw at ang sunod na nakita na lang ni Isa ay nasa harapan na sila ng malaking mansyon ni Zeki. Natulala siya habang nakatingin sa malawak na bakuran at mataas na gate na tila pang drama series lang sa telebisyon. Oh my gosh! Ang laki ng bahay niya! Hindi niya alam kung paano siya dapat umasta. Parang kanina lang nagbibiro siya tungkol sa pagbubuntis. Ngayon, parang napasubo na siya sa isang bagay na hindi niya na kaya pang atrasan. Don't worry. Hindi ka nila kakainin. Sabihin mo lang na girlfriend kita. At ako na ang bahala sa ibang paliwanag. Girlfriend? Wait, ngayong araw na kaagad? Bakit hindi? Nandito na tayo. And besides, inaasahan nilang darating ako ngayon sa dinner. Napakapit si Isa sa bag niyang dala.
Kung tutuusin, pwede naman siyang tumakbo at mag-back out. Pero naalala niya ang dahilan kung bakit niya nasabi ang kabaliwan niyang hiling na gusto niyang magkaanak. At kung tutuusin, sa kakaibang alok ni Zeki, baka ito na nga ang simula ng katuparan ng kanyang pangarap. Nabuksan ang gate at agad siyang sinalubong ng malamig na hangin mula sa hardin na puno ng mga bulaklak. Habang papasok sila, ramdam ni Isa ang kaba na halos ikalaglag ng tuhod niya. Sa pintuan ng mansyon, bumungad ang isang babaeng nakatayo. Kita sa mukha nito ang pagiging sophisticated, pero halatang may matalim na tingin. "Zeki, you are late again. And who is this?" Tanong ng ginang. Napalinok si Isa. Pakiramdam niya gusto niya nang maglaho. Mom, this is Isa, my girlfriend. Halos matigilan si Isa sa narinig. Girlfriend? Totoo na. Wala nang atrasan. At habang nakatitig sa kanya ang mga mata ng ina ni Zeki, pakiramdam ni Isa, mahihimatay siya sa kaba. Akala ni Isa magkakaroon pa ng drama sa pagpapakilala. Pero nagulat na lang siya nang bigla siyang yakapin ng ginang. Ramdam niya ang init at kasabikan sa yakap nito. Tila ba matagal na siyang hinihintay. "Finally! Akala ko hindi ka na talaga magdadala ng babae dito, Zeki! Ang tagal na naming naghintay!" Saad ng ginang. Nanlaki ang mata ni Isa. Hindi makapaniwala sa bilis ng pangyayari. Kung kanina lang ay kinakabahan siyang tignan at uusisain, ngayon ay para bang tinanggap na siya agad ng buong buo. Hindi pa siya nakaka-react nang bigla ring lumapit ang isang lalaki. Matangkad, ang ama ni Zeki. Ngunit sa halip na seryosong tingin, hindi maalis ang ngiti nito sa labi. Welcome to the family, Iha. At last, nagdala na rin ang babae, ang anak ko. Akala namin wala na talagang pag-asa na makita siyang may kasama. Saad ng Ginoo. Parang tumigil ang oras ni Isa. Napalingon siya kay Zeki na kalmado lang at nakangisi pa. Parang enjoy na enjoy sa gulo na pinasok nila ng babae. "Ano ba to, Zeki? Hindi ba girlfriend-girlfriend lang yung usapan? Bakit parang fiancé na yung peg nila?" Relax. Natural lang yan. The more they are happy, the less pressure for me. Halos mapahawak si Isa sa kanyang sentido. Ito na nga ba ang sinasabi niya? Isang simpleng hiling na magka-baby na uwi sa pagpapanggap bilang girlfriend ng isang lalaki na hindi lang gwapo at matalino, kundi anak pa ng isang mayamang pamilya. Nang maupo sila sa upuan, kitang-kita ang saya sa mukha ng mga magulang ni Zeki. Hindi makapaniwala si Isa na sa halip na tensyon ay mainit na pagtanggap ang nakuha niya. "So Isa, how did you meet my son? Kwento mo naman." Tanong ng ginang. Yes, I am too curious. Ano ang nagustuhan mo kay Zeki? Tanong naman ng ama ni Zeki. Parang gusto na lamang ni Isa na mahimatay. Ang mga tanong na yon ang pinakaayaw niyang marinig, lalo na at wala silang totoong kwento. Napatingin siya kay Zeki. Umaasang siya na ang sasalo ng lahat, pero nagulat siya nang ngumiti ito at... It's a long story, Mom, Dad. Pero ang importante, she's here now, and I promise you, you will love her as much as I do. Nalaglag halos ang panga ni Isa. Love? Ano na naman ito? Nang gabing iyon, parehong nakahinga ng maluwag sina Isa at Zeki matapos nilang masurvive ang dinner na parabang isang interrogation. Habang nakahiga si Isa sa kama ng guest room na pinahanda para sa kanya, hindi niya mapigilan ang mapabuntong hininga. Grabe, parang pumasa ako sa board exam kanina. Ang dami nilang tanong. Akala ko mabubuking na ako anytime. Naalala niya kung paanong sunod-sunod ang mga tanong ng magulang ni Zeki. Tulad ng paano sila nagkakilala, ano ang trabaho niya, ano ang ugali ni Zeki na pinakagusto niya.
At bawat sagot niya ay parang dumadaan sa isang lie detector test dahil nakatitig ang lahat sa kanya. Mabuti na lang at mabilis mag-isip si Zeki at palagi siyang sinasalba. Biglang kumantok si Zeki sa pinto at sumilip. Still awake? Hindi ako makatulog. Saka baka bukas bigla na lang akong sipain palabas kapag nalaman nilang nagsisinungaling tayo. Relax. They love you already. Hindi mo ba nakita? Mom hug you like she's been waiting for you all her life. Napairap si Isa at nagtakip ng unan sa muka. Huwag mo nang i-remind. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o maiiyak sa nangyari. Ikaw kasi. Love her as much as I do. Seryoso ka ba doon? What? Convincing ba? Admit it. Nakatulong ang drama ko. Kung hindi, baka mas lalo ka nilang questionin. Hindi agad nakasagot si Isa. Totoo din naman. Pero hindi niya maalis ang kaba sa dibdib. Basta Zeki, wag mong gawing komplikado ang usapan natin. Baby lang yung habol ko rito. Wala nang iba. Bahagyang natigilan si Zeki. May kislap sa mga mata nito na hindi niya maipaliwanag, pero agad din iyong natakpan ng isang piliyong ngiti. Fine. Baby project na lang. Pero habang nandito ka, girlfriend kita. Period. Napangiwi si Isa. Ang dali nitong sabihin para kay Zeki, pero para sa kanya, bawat segundo ay pakiramdam niya naglalakad siya sa manipis na yelo. At sa gabing iyon, bago siya tuluyang nakatulog, nagpasalamat si Isa sa langit dahil nakaligtas siya sa interrogation dinner. Pero kasabay ng pasasalamat, naroon din ang kaba. Hanggang kailan kaya siya makakalusot sa larong ito? Sa sumunod na araw, maaga pa lang, nag-aya na si Zeki na lumabas sila ni Isa. Hindi para mamasyal, kundi para naman makalanghap ng sariwang hangin at makapag-usap ng maayos tungkol sa kanilang plano. Habang naglalakad sila sa malawak na garden ng mansyon, ramdam ni Isa ang malamig na simoy ng hangin na sumasalubong sa kanila. Nakaka-relax sana kung hindi lang siya kinakabahan sa kung anong sasabihin ni Zeki. So, ano na ang susunod? Hindi pwedeng ganito na lang, Zeki. Wala tayong matinong plano. Relax. Ang importante, nakuha ko na ang gusto ko. Tumigil muna si Mama and Dad sa pangungulit tungkol sa blind dates. At ako naman, anong silbi ko bukod sa pagpapanggap bilang girlfriend mo? Simple lang. Tutulungan kita magka-baby. Pero kailangan nating ayusin ang arrangement natin para walang gulatan. Napalunok si Isa. Kahit na siya ang unang nagsabi ng kabaliwan niyang hiling, iba pa rin kapag naririnig niya itong diretsyo sa bibig ng binata. So, paano nga ba? Hindi naman to biro, Zeki. Hindi lang basta usapang kasunduan. Buhay ang usapan dito. Alam ko. Kaya nga gusto ko, malinaw tayo. 2 conditions lang. Ano naman yun? Una, habang kasama ko ang pamilya ko, girlfriend kita. At pangalawa, once na magka-baby ka na, wala kang dapat i-expect na kahit na ano mula sa akin. Walang commitment. Walang relasyon. Para bang may kumurot sa puso ni Isa sa narinig, kahit pa siya mismo ang nagsabi dati na baby lang ang habol niya. Okay, fair enough. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Tahimik lang sila hanggang sa biglang nagbiro si Zeki. Unless, mahulog ka sa akin. Sabi ko naman sa'yo kagabi, problema mo na yun. Ang kapal na mukha mo. Kidding. Or maybe not. Napailing si Isa at tinakpan ang mukha niya ng 2 palad. Hindi niya alam kung bakit parang mas lalong lumala ang gulong pinasok niya. Pero habang pinagmamasdan niya ang ngiti na hindi matanggal sa labi ni Zeki, isang bagay ang hindi niya kayang itanggi. May kakaibang kilig na kumakabog sa dibdib niya.
Ilang araw matapos ang kanilang usapan sa garden, isang malaking event ang inorganisa ng pamilya ni Zeki. Dahil kilalang kilala ang pamilya nito sa business at social world, expected na dadalo ang media at mga high-profile na bisita. At syempre, kailangang nandoon sina Zeki at Isa. At higit sa lahat, kailangan nilang magpanggap na sweet couple sa harapan ng lahat. Habang nasa loob ng sasakyan, hindi mapakali si Isa. Hawak-hawak niya ang maliit na clutch bag at paulit-ulit na humihinga ng malalim. Zeki, sigurado ka ba rito? Ang dami daw press, maraming kamera. Paano kung may makapansin na hindi to totoo? That's the point, Isa. Dapat magbuka tayong totoo. At kung may camera, mas madali silang maniniwala kapag natural ang kilos mo. Natural? Any holding hands nga, naiilang pa ako. Sanayin na natin. Bago pa makatanggi si Isa, bigla siyang hinawakan ni Zeki sa kamay. Pagdating nila sa venue, agad na silang sinalubong ng mga ilaw ng kamera at flash ng media. Parang lumaki ang mundo ni Isa. Hindi niya inakala na mapapasabak siya sa ganitong eksena. Parang artista. Zeki, ito na ba ang girlfriend na matagal nyo nang tinatago? Tanong ng isa sa mga media. Yes. Meet Isa. Napakagat-labi ang dalaga habang nakatingin sa mga kamera. Ramdam niya ang kabog ng puso niya pero nagulat siya nang maramdaman ang braso ni Zeki na mahigpit na nakapulupot sa kanya. Tila ba sinasabi nitong, I got you. Habang naglalakad sila papasok sa loob ng hall, dinig niya ang mga bulungan at mga shutter ng kamera. At para mas maging kapanipaniwala, biglang yumuko si Zeki at bumulong sa tenga niya. Smile, Isa. Lalo kang gumaganda kapag bumiti ka. Napasinghap siya. Hindi niya alam kung scripted ba yon o totoong nanggaling nga sa puso ni Zeki. Pero nang mapansin niya ang genuine na ngiti nito habang nakatingin sa kanya, mas lalo siyang kinabahan. Sa buong event, hindi sila naghiwalay. Lagi silang magkahawak kamay, magkatabi, at may bulungan pa paminsan-minsan. At kahit nakabado si Isa, hindi niya maiwasang mapansin na parang nagiging natural na sa kanya ang pagiging malapit kay Zeki. At nang gabing iyon, isa lang ang tanong sa isipan ni Isa. Paano kung sa dinami-dami ng pagbapanggap, bigla na lang siyang mahulog sa kanya? Dahil abala si Zeki sa kanyang trabaho, naiwan si Isa sa mansyon. Sa una parang naninibago siya. Sobrang tahimik, sobrang laki, at parang lahat ng tao ay abala sa kani-kaniyang gawain. Kaya naman para hindi mabagot, naisipan niyang mag-bake sa malaking kitchen ng mansyon. Habang nakasuot ng apron at nagmimix ng harina, sugar at itlog, pakiramdam ni Isa, bumabalik siya sa dating niyang simpleng buhay. Masaya siyang naglagay ng tsokolate sa cupcake molds nang biglang pumasok ang ginang, ang ina ni Zeki. Oh, Isa! Ikaw pala yan! Anong ginagawa mo dito? Halos matapon ng hawak na whisk ni Isa sa kaba. Sorry po tita, mommy. Nag-bake lang po ako. Naisip ko kasi baka gusto niya ng dessert. Napangiti ang ginang at agad lumapit. Kita sa mga mata nito ang tuwa. Ang sweet mo naman. Alam mo ba, matagal ko nang pinapangarap na may babae dito sa mansyon na gagawa ng ganito. Si Zeki kasi, kahit anong pilit ko, never pumasok sa kusina. Natawa si Isa at nagpatuloy sa ginagawa. Ako po, sanay kasi ako sa kusina eh. Parang therapy ko na rin pong mag-bake. Nakakatuwa ka, Isa. Ang dali mong mahalin. No wonder nagustuhan ka ni Zeki. Natigilan si Isa. Parang gusto niyang sumagot nang hindi niyo lang po alam ang totoo. Pero pinili na lang niyang ngumiti at itago ang kaba. Habang hinihintay maluto ang cupcakes, umupo ang ginang sa mesa at nagpatuloy sa pagkikipagkwentuhan. Alam mo anak, matagal ko nang pinagdarasal na makahanap si Zeki ng babae na magpapasaya sa kanya. Palagi kasi siyang seryoso,
palaging nasa trabaho. Pero simula nang dumating ka, iba na siya. Palagi na siyang nakangiti. Ani ng ginang. Parang may kumurot sa puso ni Isa. Totoo bang siya ang dahilan ng ngiti ni Zeki? O baka masyado lang niyang dinadamdam ang drama ng kanilang pagpapanggap? Nang maluto ang cupcakes, inilapag niya iyon sa mesa at sabay silang tumikim ng ginang. Perfect, Isa! Dapat palagi kang narito. Sigurado akong mas magiging masaya ang bahay na ito kapag nariyan ka. Ngumiti si Isa, pero sa loob-loob niya, mas lalo lang siyang kinakabahan. Hindi niya alam kung papaano niya kakayanin ang mga araw na darating, lalo na at unti-unti na siyang nagdadala ng kasunduan na dapat sana ay pawang palabas lamang. Matapos ang masayang pagbibake, hindi pa natapos ang sorpresa para kay Isa. Bigla na lang nag-aya ang ina ni Zeki na mag-shopping sila kinabukasan. Isa, sumama ka naman sa akin bukas. Matagal na rin akong hindi nagsha-shopping na may kasama. Lagi kasi ako mag-isa. O kaya kasama ang mga amigas ko na puro business ang iniisip. Mas masaya kung ikaw ang kasama ko. Halos mabitawan naman ni Isa ang hawak na tray ng cupcakes. Ha? Ako po? Naku, nakakahiya naman po, lalo na at hindi naman po ako sanay sa ganon. Anak, huwag ka nang mahiya. Gusto ko talaga ito. At isa pa, gusto ko makilala ka pa ng mas mabuti. Consider it as bonding time natin. Ayaw pa sanang pumayag ni Isa. Sa isip niya, baka may masabi siya o magawa na makapagpahamak sa kanilang palabas. Pero ramdam niya rin ang kasabikan sa boses ng ginang. Para bang matagal nang naghihintay ng gantong pagkakataon. Kaya kahit na kinakabahan, napilitan siyang ngumiti at tumango. Sige po, Mami. Sasama ako. Kinabukasan, nasa loob na sila ng isang malaking mall. Halos malula si Isa sa laki ng butik na pinasukan nila. Puro branded at mamahalin ang mga damit. Try this one, Iha. Bagay sa'yo ang kulay na ito. Naku po. Parang masyadong mahal ata. Don't worry about the price. Just enjoy. Para sa akin, para kang anak na babae na matagal ko nang hinahanap. Kaya hayaan mong ma-spoil kita. Napangiti si Isa, pero sa loob-loob niya, lalo lang siyang nalilito. Hindi niya alam kung tatanggapin ang pagmamahal at lambing ng ina ni Zeki, lalo na at isang malaking kasinungalingan lamang naman ang pinagmulan ng lahat. Habang sinusukat niya ang isang dress, biglang lumabas ang ginang at napatingin sa kanya. Oh my gosh, Iha! Ang ganda-ganda mo! Sigurado akong mababaliw lalo si Zeki kapag nakita kanyang ganyan. Namula agad ang pisngi ni Isa. Mami naman, totoo anak. At alam mo ba, kapag nakikita ko kayong dalawa, parang nakikita ko na rin ang future family ninyo. Natahimik ang dalaga. Future family? Kung alam lang talaga ng ginang ang totoo. Nang makauwi sila mula sa shopping, hindi inaasahan ni Isa na maabutan nila si Zeki sa sala. Kakauwi lang nito mula sa trabaho at kasalukuyang nag-aabot ng coat sa isang kasambahay. Pero ang mas kinagulat niya ay ang reaksyon ng binata nang makita silang dalawa ng ina nito. Close na close, magkahawak pa ng kamay at parehong nakangiti. Halos mapatigil si Zeki saka dahan-dahang napangiti. Well, what do we have here? Parang ang bilis nyo namang naging mag-best friend. Anak, hindi mo alam. Ang saya-saya ko kanina. Ang tagal ko nang gustong kasama mag-shopping na may anak na babae. At si Isa, hindi lang siya mabait. Napakaganda pa ng taste. Bagay na bagay sa kanya ang mga napili naming damit. Namilog ang mga mata ni Isa, lalo na nang makita niyang inilapag ng kasambahay ang ilang paper bags ng mga mamahaling boutique. Mommy, sobra-sobra na po ito. Hindi ko naman po kailangan. No, anak. Deserve mo yan. Alam mo,
First time kong makakita ng babae na bagay kay Zeki. And I'm so glad na ikaw na yun. Hindi mapigilan ng binata ang mapangiti habang pinagmamasdan ang dalawa. Kung tutuusin, bihira lang niyang nakikita ang ina na ganoon ka-excited at kabait sa isang tao. Mukhang napasubo ka na, Isa. Si Ma'am kasi, kapag nasimulan na niyang magustuhan ng isang tao, hindi ka niya nabibitawan. Exactly! Kaya anak, alagaan mo si Isa, ha? Hindi ka na pwedeng magloko. Medyo nataranta si Isa sa sinabi ng ginang. Pero si Zeki nakangiti lang, parang tanggap na tanggap ang lahat ng nangyayari. Of course, Ma'am. Hindi ba obvious na mahal ko siya? Napasinghap si Isa. Pakiramdam niya, gusto niya nang lumubog sa kinauupuan niya. Lalo na nang makita niyang lalong kumislap ang mga mata ng ina ni Zeki. Halatang kinikilig at naniniwala sa bawat salitang binitawan ng anak niya. Sa mga sumunod na araw, lalong naging halata kay Isa kung gaano siya nagustuhan ng mga magulang ni Zeki. Minsan ay iniimbita siya para uminom ng tsaa sa hardin. Minsan naman, tinuturuan siyang magtanim ng mga bulaklak sa maliit na greenhouse ng mansyon. Ang ama naman ni Zeki ay palaging ngumingiti at nagtatanong tungkol sa kanya. Mula sa simpleng paborito niyang pagkain hanggang sa mga hilig niya sa buhay. Pero sa likod ng lahat, paulit-ulit na pumapasok sa isipan niya ang katotohanan. Peke lamang naman ang lahat. Ano bang ginagawa ko? Ang bait nila sa akin at ako. Niloloko ko lang sila. Kapag nalaman nilang palabas lang ang lahat, siguradong masisira ang tiwala nila. At isang gabi, habang naglalakad siya sa veranda, dumating si Zeki at napansin ang lungkot sa kanyang muka. You've been quiet these days. May iniisip ka ba? Wala naman. Pagod lang siguro. Pagod o guilty? Nagulat ang dalaga sa naging tanong niya. Hindi niya alam kung napapansin ba talaga ni Zeki ang totoo niyang pinagdaraanan o sinusubukan lang siyang tukuyin. Sa opisina, abala si Zeki sa pagtingin ng mga papeles nang dumating si Axel, ang matagal na niyang kaibigan at business partner sa ilang proyekto. Napakunot ang noo ni Zeki, halatang hindi sa trabaho nakatuon ang isipan. Mukhang hindi numbers ang iniisip mo, bro. Ano bang problema? Ani Axel. It's about Isa. Alam mo naman ang setup namin, na fake lang ito. Pero, the way my parents treat her, para siyang tanggap na nila. At ang mas nakakalito, she fits in. Parang natural lang. Eh di mas maganda yun. Hindi lahat ng babae nagugustuhan ng magulang mo. Rare yan, bro. That's the point. Fake lang naman ng lahat, diba? Fake. Ayoko masanay sila. Lalo na si Isa. Baka isang araw masaktan lang siya kapag natapos na ang deal na to. O baka naman ikaw ang unang masasaktan. Diretsyong saad ni Axel sa kanyang kaibigan. Natigilan si Zeki. Hindi niya agad nasagot si Axel, kaya't nagpatuloy ito. Listen, bro. I've known you long enough para makita ko kung kailan nagiging iba ang kilos mo. At sa tuwing nababanggit mo si Isa, iba ang tono mo. Hindi na siya just a deal. Hindi mo lang matanggap pero deep inside, you are starting to care. Tahimik na napaisip si Zeki. Totoo kaya ang sinasabi ni Axel? Hindi ba't masyado lang siyang naapektuhan sa gulo ng sitwasyon? Kung totoo man niyang iniisip mo, mas lalo lang magiging komplikado ang lahat. Dahil sa dulo, kailangan pa rin naming harapin na hindi naman ito totoo. Maybe fake ang simula, pero hindi ibig sabihin na fake din ang magiging ending. Makalipas pa ang ilang linggo, napagpasyahan ni Zeki na magbakasyon silang dalawa ni Isa. Nais niyang makalayo na muna sa syudad at sa sunod-sunod na events na kailangan nilang harapin bilang magkasintahan.
Gusto rin niyang bigyan si Isa ng pagkakataon makarelax at hindi palaging under pressure. Nang sabihin nila ito sa kanyang mga magulang, agad na kumislap ang mga mata ng ginang. Talaga? Ay mabuti naman, bonding time nyo. Pero sana pagbalik nyo, may good news na kami. Apo! Nanlaki ang mga mata ni Isa at halos mabilaukan naman sa kanyang iniinom na juice. Agad siyang namula at hindi makatingin ng diretsyo. Si Zeki naman ay natawa na lang, bahagyang umiling at tinapik ang balikat ng ina. Mom, vacation lang yon, hindi mission. Well, who knows, son? Minsan, mas nagiging meaningful lang mga bagay kapag hindi pinaplano. Ani ng ama ni Zeki. Habang patuloy na kinukulit ng mga magulang si Zeki, si Isa naman ay halos ilubog ang sarili sa sofa sa hiya. Ang bilis ng tibok ng puso niya. Hindi niya alam kung dahil sa kaba, sa kilig, o dahil natatakot siyang masyadong magpakalapit sa pamilya ng binata. Pag-alis nila sa mansyon, napailing na lang si Zeki habang nakangiti. Don't mind them. Talagang ganyan sila. Nakakahiya. Para bang seryoso talaga sila? Eh bakit? Na-offend ka ba sa ideya? Hindi ah. Pagkababa nila sa eroplano, agad na sinalubong si Isa ng mainit na hangin at amoy ng dagat. Hindi niya maiwasang mapangiti. Matagal-tagal na rin simula nang makalabas siya ng Maynila. Grabe, ang ganda. Para akong nasa ibang mundo. Tama ka. Sobrang ganda nga. Nagpalinga-linga si Isa. Hindi napansin na siya mismo pala ang tinititigan ng binata. Nang maramdaman niya iyon ay agad siyang umiwas ng tingin at pinili na lang maglakad patungo sa van na susundo sa kanila. Pagdating sa resort, agad silang sinalubong ng mga staff na may lei at welcome drinks. Napakaganda ng lugar. Puting buhangin, malinaw na dagat, at malalaking bintana ng kwarto na may view ng beach. Ha? Parang painting sa postcard. Kung ganyan ka ka-excited sa view, paano ba kaya sa mga activities bukas? Activities? Wala bang rest lang at kain lang sa buffet? We'll see. Naglakad sila sa tabing dagat. Ang paligid ay puno ng turista pero ramdam pa rin ang romantic vibe ng lugar. Dahil maraming tao at kamera, napilitan silang maghawak kamay. At habang tumatagal, parang natural na lang sa kanila. Baka isipin ng mga taong totoo to. Hindi ba yun naman ang kailangan nating palabasin? Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa marating nila ang spot kung saan tanaw ang paglubog ng araw. Tahimik silang naupo sa buhangin. Hindi na kailangan magsalita. Sapat na ang kulay kahel at rosas ng kalangitan para punuin ang sandali. May inihandang romantic dinner by the beach ang resort para sa kanila. May kandila sa mesa at musika naman sa malapit na bar. Habang kumakain sila, nakaramdam si Isa ng kakaibang kabog ng dibdib. Parang hindi niya na alam kung alin ang peke at alin ang totoo. You know, parang mas gusto ko nang masanay sa ganito. Just you and me. No cameras. No parents. Huwag kang magbiro ng ganyan. Who said I'm joking? Napayuko na lang si Isa at tinakpan ng buhok ang pamumula ng kanyang pisngi. Maaga silang gumising dahil may nakahandang island hopping tour. Suot ni Isa ang simpleng swimsuit na may cover-up, habang si Zeki naman ay naka-board shorts at shades. Sigurado ka bang safe to? Baka naman lumubog tayo. Relax ka lang. Akong baala sa'yo. Habang nasa bangka, biglang kumabog ang alon at muntik nang matumba si Isa. Agad naman siyang nahawakan ni Zeki sa bewang. Pareho silang napatitig at mabilis ding namula si Isa kaya agad na bumitiw. Sa unang isla, nag-snorkeling sila. Si Isa na medyo takot sa dagat ay muntik nang lumubog nang hindi tama ang suot na goggles.
Agad siyang sinabayan ni Zeki. Hinawakan ng kamay niya sa ilalim ng tubig at tinulungan siyang huminga ng maayos gamit ang snorkel. Pag-ahon nila, See? Told you. Hindi kita papabayaan. don't get used to it. Pero sa loob-loob niya, ramdam pa rin niya ang init ng pagkakahawak ng binata. Habang kumakain ng seafood boodle fight kasama ang ibang turista, napansin ni Isa na halos lahat ng tao ay panay ang tingin sa kanila, lalo na nang ipagbalat ni Zeki ng hipon at iabot sa kanya. You two are such a cute couple. Saad ng isa sa mga turista. Biglang napahinto si Isa. Thanks. She is mine. Namilog ang mata ni Isa sa naging sagot ni Zeki at mabilis siyang uminom ng tubig para maitago ang pamumula. Maya-maya pa, sa ere, habang magkatabi silang nakaupo sa harness at kitang-kita ang buong Boracay, hindi maiwasang mapahawak ni Isa sa braso ni Zeki nang malakas ang hangin. Ang taas! Ang taas, Zeki! Tumingin ka. I'll keep you safe. Dahan-dahan niyang iminulat ang mata at sa halip na takot, na-amaze siya sa tanawin. Sa sandaling iyon, parang naglaho lahat ng problema, pati na ang katotohanan na peke lamang ang kanilang relasyon. Pagbalik nila sa beach, nanood sila ng fire dance show. Habang nagsasayaw ang mga performer, nakaramdam si Isa ng kakaibang saya. Alam mo, minsan naisip ko, baka hindi lahat ng maganda ay kailangang pekein. Anong ibig mong sabihin? Later, enjoy na muna tayo. Naiwan si Isa na parang may malaking tanong sa puso niya na ayaw niyang sagutin pero unti-unting sumasagi sa isipan niya. Paano kung mahulog siya kay Zeki ng totoo? Nag-decide silang hindi sumama sa tour at magstay lang sa beach para mag-relax. Si Isa ay nakaupo sa lounge chair, nagbabasa ng libro, habang si Zeki naman ay naglalaro sa tubig. Isa, halika rito. No way, I just showered. Masaya rito. Pumunta sila sa isang maliit na kainan na may famous mango shake. Habang kumakain, nagsimula silang magkwentuhan tungkol sa mga simpleng bagay. Favorite color mo? Blue, ikaw? Black. Kasi bagay sa lahat. Ikaw ba? Hindi ka ba napapagod sa mga expectations ng parents mo? All the time. Napatahimik si Isa at doon niya naramdaman na kahit spoiled rich kid si Zeki, may bigat din itong dala. Habang naglalakad sa dalampasigan, tahimik lang sila. Si Isa ang unang bumasag ng katahimikan. Alam mo, hindi ako sanay sa ganito, na may kasama ako. Sanay kang mag-isa? Oh, matagal na. Tumingin si Zeki sa kanya, parang gusto pa niyang magtanong pero pinigilan niya. Nag-organize ang resort ng bonfire. Habang nakaupo sila, nagbukas ng mga kwento si Zeki. Alam mo bang, hindi ko talaga gusto maging businessman. Gusto ko sana maging architect. Talaga? Bakit hindi mo tinuloy? Because my dad said, I have to take over the company someday. No choice. Natahimik si Isa at napatingin sa apoy. Pareho pala tayo. Madalas, wala rin akong choice. Nagtagpo ang mga mata nila. Parang biglang naintindihan nila ang bawat isa sa isang level na hindi pa nila naramdaman noon. Matapos ang bonfire, naglakad sila ulit sa tabing dagat. Mahina ang alon at tahimik ang paligid. Isa, I like this. Yung just being with you. Napatigil si Isa, kinabahan at agad na umiwas ng tingin. Don't say things na hindi mo naman sigurado. Who says I'm not? Naiwan si Isa na kinakabahan. Hindi alam kung matatakot ba o kikiligin. Sa unang pagkakataon, ramdam niya na hindi lang peke ang kanilang koneksyon.
Excited si Isa kasi first time niya mag-island hopping. Naka-life vest siya at halatang natutuwa habang nasa bangka. Para kang bata. Hindi mo kasi alam. First time ko to. I know. Kaya masaya ako na ako ang kasama mo. Napayuko si Isa. Naramdaman niyang mabilis ang tibok ng puso niya. Niyaya ni Zeki si Isa magparasailing. Kinakabahan siya noong una pero dahil hawak ni Zeki ang kamay niya, nagawa niya ding mag-enjoy. Zeki, baka mahulog tayo! Relax. Nasa ere tayo. Look. Nang dumilat si Isa, natulala siya sa ganda ng tanawin sa itaas. Hindi niya namalayang nakangiti na rin siya habang nakahawak pa rin kay Zeki. Nag-food crawl sila sa D-Mall. Tikim dito, tikim doon. Si Isa ay tuwang-tuwa sa halo-halo at chori burger. Grabe ang sarap nito. Mas masarap pa kaysa sa mga sosyal na pagkain. Paborito ko to. Na-challenge silang dalawa ng mga batang turista na gumawa ng sandcastle. Nagtulungan sina Zeki at Isa. Kuya, ate, dapat po mataas. Ani ng bata. Nag-effort silang dalawa at tawa ng tawa habang bumubuo ng sandcastle. Sa huli, kahit na hindi sila nanalo, nagpicture sila kasama ang mga bata. Natural na natural lang ang dating nila na parang tunay na couple. Habang nanonood sila ng fire dance show, sobrang na-amaze si Isa. May moment na napalapit siya kay Zeki dahil natakot siya sa lakas ng apoy. Hinayaan lang naman siya ni Zeki na sumiksik sa gilid niya. Pagkatapos ay naglakad na nga sila sa tabing dagat. Thank you, Zeki. Ang saya ng araw na to. As long as you're with me, gusto ko na palagi kang masaya. Naramdaman ni Isa na parang unti-unti nang nawawala ang takot niya. At ngayong gabi, nakatulog siyang nakangiti. Nagising ng maaga sina Zeki at Isa at pumunta sa isang maliit na karenderya malapit lang sa tabing dagat. Grabe, simple lang pero ang sarap. Hindi ko akalain na mag-enjoy ka sa mga ganito. Ano ka ba? Hindi lahat naman ng masarap, mahal. Nagkatawanan sila at napicturan pa ng tendera ang dalawa na parang candid couple shot. Nagpunta sila sa market area at sinubukan lahat. Fishball, kwek-kwek, isaw, turon. Halos matapon na ang sauce dahil nagtutuksuhan sila kung sino ang mas matakaw. Perfect shot. Para kang bata. Delete mo yan! Never. Memory to. Naglakad sila sa tabing dagat, dala ang kamera ni Zeki. Tinuruan niya si Isa kung paano mag-pose. Okay. Smile ka lang ng natural. Habang kinukuhanan siya, napansin ni Isa na iba ang tingin ni Zeki. Hindi lang basta kuha, parang pinapahalagahan ang bawat sandali na kasama siya. Sa huli, nag-selfie silang dalawa at kahit pilit pigilan ni Isa, hindi niya napigilang mapangiti ng totoo. Sa dinner nila, binuksan nila ang phone ni Zeki at pinanood ang lahat ng pictures. Tawa sila ng tawa sa mga funny shots pero natahimik naman si Isa nang makita ang isang candid photo niya. Nakatingin siya sa dagat, mukhang payapa. Parang ibang ako ang nakikita ko dyan ah. Yan ang totoong ikaw, Isa. At ang ganda mo. Hindi nakasagot si Isa at agad na umiwas ng tingin pero ramdam niya ang mabilis na tibok ng puso niya. Maagang nagising sina Zeki at Isa para panoorin ang pagsikat ng araw. Tahimik lang silang naglalakad sa buhangin habang hawak naman ni Isa ang tsinelas niya. Ang ganda. Hindi ko akalain na mararanasan ko to. Mas maganda kasi may kasama ako. Napangiti si Isa pero agad ding umiwas ng tingin. Pilit tinatago ang kilig. Sinulit nila ang huling araw. Nag-jet ski, nag-parasailing at nagtampisaw pa sa dagat. Halos hindi mapigil ang kanilang tawanan. Lalo na nang muntik nang mahulog si Isa sa jet ski
habang yakap-yakap si Zeki ng mahigpit. Kung nahulog ako, ikaw may kasalanan. At kung mahulog ka, ako rin ang sasalba sa'yo. Pareho silang natahimik ng bahagya, pero binasag naman ni Isa ng tawa. Naglakad sila sa mga stalls, bumili ng keychains at t-shirts. Pinilit ni Isa na hati sila sa gastos, pero si Zeki na ang nagbayad ng lahat. Ano ka ba? Hindi ako sanay na laging libre. Simula ngayon, sanayin mo ng sarili mo. Tinignan siya ni Isa. At napansin niyang seryoso ang tono ni Zeki, kaya bigla siyang napatigil. Nagkaroon sila ng dinner date set-up, candlelight by the shore. Habang kumakain, naging seryoso ang usapan. Zeki, salamat ha. Ngayon ko lang naranasan to. Yung masabi kong masaya ako. Simula nang makilala kita, parang palagi akong nagugulat. Pero itong bakasyon na to, sobra. Hindi ko to makakalimutan. Isa, Hindi ko alam kung ano ang mangyayari pagbalik natin sa Maynila. Pero kahit peke ang lahat ng ito, totoo ang pasasalamat ko sa'yo. Hindi na nakasagot si Zeki. Ang tanging nagawa niya ay hawakan ng kamay ni Isa sa mesa at hindi naman ito binawi ng dalaga. Muli silang naglakad sa tabing dagat pagkatapos ng dinner. next time, hindi na peke. Hindi nakapagsalita si Isa. Ang tanging ginawa niya ay ngumiti, sabay tingin sa bituin. Sana nga may next time. Pagbaba nila sa airport, sanay na si Isa na magpanggap tuwing may kamera. Pero nang silang dalawa na lang, napansin niyang iba na ang aura ni Zeki. Hindi niya alam kung dahil basatan mula sa araw sa Boracay o dahil sa mga ngiti nito na hindi niya mapigilang titigan. Bakit parang mas lalo siyang gumwapo? Hindi naman ako ganito dati ha. At saka, mas mabait na siya ngayon. Mas attentive, mas gentle. Isa, ano ba to? Baka nahuhulog ka na. Kung sana totoo lang, pero hindi eh. Peke lang to. At kapag nahulog ako lang ang masasaktan. Si Zeki, wala lang sa kanya to. Acting lang. Abala ang dalawa sa kani-kanilang gawain nang biglang marinig nila ang pamilyar na tinig. Zeki? Isa? Tawag ng ina ni Zeki. Nagulat silang pareho. Hindi nila inaasahan na naroon pala ang mga magulang ni Zeki. Agad nagtama ang kanilang tingin. Parehong kabado. Parehong hindi alam kung paanong haharapin ang sitwasyon. Paglapit nila, seryosong nakatingin ang mga magulang ni Zeki. Totoo ba ang narinig namin? Ani ng ama ni Zeki. Napeke lang ang relasyon nyo? Saad naman ng ginang. Parang gumuho ang mundo ni Isa. Nanlamig ang kamay niya at napaluha. Pasensya na po. Ako po ang may kasalanan. Hindi ko po intensyon na lokohin kayo. Kailangan ko lang po noon at pumayag na ako. Hawak niya ang laylayan ng kanyang damit. Hindi makatingin sa kanila. Iniisip na baka iyon na ang huli. Na baka paalisin siya at hindi na sila muling magkikita pa. Ngunit laking gulat niya nang biglang lumapit ang ina ni Zeki at mahigpit siyang niyakap. Shh! Huwag kang umiyak. Naiintindihan namin. Kung ano man ang dahilan mo, hindi ka namin huhusgahan. Alam namin hindi madali ang pinagdaanan mo. Napatulala si Isa. Hindi makapaniwala. Ramdam niya ang init ng yakap. Isang yakap na matagal niya nang hinahanap. Yakap na parabang nagsasabi na tanggap ka namin. Sumunod naman ang ama ni Zeki na nakangiti kahit may bahid ng lungkot. Ang mahalaga, nakikita naming inaalagaan mo si Zeki. At higit sa lahat, nakikita naming may malasakit ka. Hindi lang sa kanya, kundi pati sa amin. Hindi ba't iyon ang mas mahalaga?
Sambit naman ng ama ni Zeki. Tahimik lamang ang binata habang pinagmamasdan ang eksena. Kita sa mukha niya ang halo-halong emosyong nararamdaman. Sabi ko naman sa'yo, hindi ka nila itataboy. Isa, you're safe here. Namula si Isa sa hiya, pero dama niya rin ang ginhawa. Sa mga sumunod na araw, parang walang nangyaring confrontation. Ang mansyon ay muling napuno ng halakhakan at kasiyahan. Kung may naiiba man, iyon ay ang gaan ng bawat kilos ni Isa. Wala na ang bigat ng konsensya at wala na ang kaba na baka mabunyag ang kanilang sikreto. Nakikitawa siya sa mga kwento ng mga magulang ni Zeki. Nakikipagbiruan kay Zeki. At kahit sa simpleng pagkain ng hapunan, ramdam ang pagiging pamilya. Pero sa kabila ng saya, may mga pagkakataon na biglang titigil ang oras para kay Isa. Lalo na kapag nakukuli niyang nakatitig sa kanya si Zeki. Hindi na ito katulad ng dati. Hindi na tingin ng kaibigan. Kundi may lalim, may init, may kung anong hindi mabigkas. At tuwing ganoon, mabilis siyang umiiwas, sabay pilit na tumatawa. Hindi pwede. Peke lang to, Isa. Peke lang. Huwag mong hayaang mahulog ka. Si Zeki naman parang mas naging natural ang kilos kay Isa. Hindi niya na kailangan pang umakto o magpanggap. Pero sa totoo lang, mas lalo lang siyang nahuhulog. Sa tuwing nakikita niyang masaya si Isa kasama ang pamilya niya, pakiramdam niya, iyon ang kulang sa buhay niya noon pa. Isang gabi, habang nakaupo sila sa garden, nakatingala si Isa sa mga bituin. Parang ang saya ng mansyon niyo. Parang tahanan na matagal ko nang hinahanap. Hindi siya lumingon, pero ramdam niya ang tingin ni Zeki. Sana nga manatili ka rito, Isa. Hindi lang bilang bisita. Mabilis na bumilis ang tibok ng puso ng dalaga. Gusto niyang sagutin pero pinili na lang niyang manahimik. Hindi pa siya handa, hindi pa dapat. Sa mga sumunod na araw, mas napapadalas na ang paglabas ni Isa at Zeki. Minsan ay simpleng kape lamang sa isang cafe. Minsan ay pamimili ng gamit at kung minsan naman ay simpleng paglalakad lamang sa parke. Kapag malamig ang hangin, automatic na binibigay ni Zeki ang kanyang jacket kay Isa. Kapag mahaba ang pila, lagi niyang sinisigurado na may mauupuan ito habang siya ang pumipila. Isang gabi matapos silang kumain sa labas, naglakad sila pauwi. Tahimik ang paligid at tanging tunog ng hakbang nila ang maririnig lamang. Isa. Napalingon ang dalaga. Kita niya ang seryosong mga mata ng binata. Bakit? Sandaling natigilan na si Zeki. Parang may gustong sabihin pero hindi alam kung paano. Sa huli, ngumiti na lang ito at sabay sabing, Salamat kasi lagi kang nariyan. Napayuko si Isa sapagkat ang mga salitang iyon ay parang sapat na para sa gabing iyon. Pero sa puso niya, mas malalim ang ibig sabihin. Sa isang private dinner na inihanda ni Zeki, akala ni Isa, simpleng celebration lang yon matapos ang sunod-sunod nilang lakad. Sa mesa, may mga kandila at maliliit na bulaklak sa gitna. Tahimik silang kumakain hanggang sa biglang ibaba ni Zeki ang kanyang kubyertos at seryosong tumingin kay Isa. Isa, alam kong nagsimula ang lahat sa peke. Alam kong hindi ito totoo noong una. Pero ngayon, huminga siya ng malalim, parang kinakabahan kahit sanay na sa lahat ng sitwasyon. Ngayon, hindi ko na kayang magpanggap kasi ang totoo niyan, nahulog na ako sa'yo. Natigilan si Isa. Napatigil ang kanyang kamay at halos mabitawan ang baso. Ramdam niya ang bigat ng mga salita ni Zeki at ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Zeki, bakit mo sinasabi yan? Kasi gusto kong malaman mo. Ayoko nang itago pa.
Hindi ko na kayang itignan ka araw-araw at magpanggap na wala akong nararamdaman. Gusto rin kita, Zeki. Matapos ang aminan ng dalawa, ay kumuha sila ng litrato nilang dalawa. Kinabukasan, matapos ang dinner confession, hindi nakatagal ay nalaman na ng mga magulang ni Zeki ang nangyari. Tuwang-tuwa sila nang makitang totoo na magkasintahan nga ang dalawa. Grabe, ang saya naman! Sobrang saya ko ngayon para sa inyong dalawa! Alam mo, Isa, parang anak na rin kita. Basta palagi mo lang alagaan ang anak namin, ha? Napangiti si Isa, pero bahagyang nahihiya. Hindi niya alam kung paanong haharapin ang sobrang saya at suporta ng mga magulang nito. Salamat po, hindi po ako makapaniwala. Ang sarap po sa pakiramdam na tanggap niyo ako. Agad namang nagpahanda ang mga magulang ni Zeki para sa dalawa. Maliit na selebrasyon sa loob ng mansyon. May cake, bulaklak at dekorasyon na parang mini party. Lahat ng staff ay kasama at ramdam ni Isa ang init ng pagtanggap at pagmamahal. Nakikita mo na. Sabi ko na sa'yo, safe ka rito. Oo, ramdam ko. Sobra. Isang araw, nagpunta si Isa sa opisina ni Zeki para kamustahin ito. Hindi inaasahan na doon ay makikilala rin niya si Axel, isa sa matalik na kaibigan ni Zeki sa trabaho. Wow, so, this is her. Ang girlfriend mo pala, Zeki. Meet Axel, friend and work buddy ko. Hi, nice to meet you. Hindi lang si Axel ang na-excite. Kitang-kita sa iba pang empleyado ang kilig at tuwa. Minsan ay napapatingin sila sa dalawa. Habang nag-uusap lang, halatang masayang-masaya ang mga ito. Ang sweet nila. Sobrang nakakakilig. Biro ni Axel na parang babae. Axel? Tama ka. Ipagpatuloy mo yan. Saad naman ni Zeki. May moment pa nga na nagkulitan silang dalawa sa gitna ng office at napatingin sa kanila ang ibang empleyado. Halatang kinikilig sa simpleng banat at kilig moments ng dalawa. Parang nagiging mas magaan na ang pakiramdam ko. Pero takot pa rin ako. Peke lang to noong una. Paano kung magbago ang lahat? Kinabukasan, sina Zeki at Isa ay nasa isang grand hotel para sa 25th anniversary ng isa sa mga kumpanya ni Zeki. Maraming tao, celebrities, business partners at kilalang personalidad sa industriya. Zeki, ang daming tao at nakatingin lahat. Relax ka lang. Kasama mo ako. Basta tayo, okay lang. Habang dumarating ang mga bisita, kailangan nilang maglakad sa red carpet. Smile po sa camera! Sabi ng photographer. Ramdam ni Isa ang init ng tingin niya. Parang siya lang ang nasa mundo niya. Sa loob, habang nagse-celebrate, nagkaroon ng speeches at toast. Si Zeki ay proud na pinakilala si Isa sa mga bisita bilang girlfriend niya. At higit sa lahat, nagpapasalamat ako sa taong ito. Isa, na lagi kong kasama sa bawat hakbang. Salamat sa suporta at sa pagiging inspirasyon ko. Napangiti at napaiyak si Isa sa sobrang kilig at kitang-kita ang mga ngiti sa mga mata naman ni Zeki. Pagkatapos ng program, nagkaroon sila ng sandaling pribado sa balcony ng hotel. Tanaw ang city lights. Salamat, Zeki, sa lahat ng nangyayari. Parang pangarap lang. Isa, hindi ito pangarap. Totoo lahat at hindi na ito peke. Akala ni Isa, normal lang ang daloy ng events sa hotel. Red carpet, speeches at pasasalamat sa mga bisita. Ngunit habang nagtatapos ang huling speech, biglang tumigil si Zeki at tumingin kay Isa. Bago matapos ang gabi, gusto kong pasalamatan ng isang tao. Hindi lang sa suporta niya sa akin, kundi sa
Bawat araw na pinasaya niya ako. Napatingin si Isa, medyo nagulat at nanginginig sa kaba. Ramdam niya ang bigat ng mga salita. Isa, salamat sa lahat. Sa pagtitiwala mo sa akin, sa pagiging tunay mo, at sa pag-aalaga mo. Hindi lang sa akin kundi pati sa pamilya ko. Ngunit hindi doon nagtatapos. Maya-maya pa, lumuhod si Zeki sa harapan ni Isa. Hawak ang maliit na velvet box. Isa, gusto ko maging kasama ka sa bawat hakbang ng buhay ko. Gusto mo ba maging aking kabiyak? Hindi lang sa mga mata ng lahat, kundi sa totoong buhay natin. Napahinto ang dalaga. Namula at hindi makapaniwala. Halos hindi makagalaw ang katawan niya sa sobrang kilig at sorpresa. Zeki, oo. Ngumiti ang lalaki, saka pinasok ang singsing sa daliri niya. Ang crowd ay pumalakpak at sumigaw sa tuwa. Pero para kay Isa, ramdam niya ang mundo niya ay nakatuon lamang kay Zeki. Pagkatapos ng proposal sa hotel, halos hindi makapaniwala si Isa sa nangyari. Ngunit agad din silang napunta sa reality ng buhay. Ang wedding planning. Okay, simulan na natin. Kailangan nating magdesisyon sa venue, date at team. Pero huwag ka mag-alala. Hindi ako papayag na ma-stress ka. Ikaw naman, Zeki. Parang wala ka namang pakialam sa lahat ng detalye. Ayoko lang makaligtaan ng mga gusto mo, Isa. Lahat dapat swak sa'yo. Naglakad sila sa ilang hotels at resorts. Tinitignan ang iba't ibang venues. Si Isa ay excited sa romantic garden setup, habang si Zeki naman ay gusto ng elegante at klaseng tema. Zeki, baka gusto mo itong ballroom. Sobrang elegante. Okay, pero gusto ko rin maging intimate ang vibe. Kasi ang importante, ikaw ang sentro. Nagpunta sila sa bridal shop at tailor shop. Si Isa ay sinubukan ang ilang gowns, habang si Zeki naman ay sinukat ang suits. Mahal, siguradong gwapo ka sa harapan ng altar. At mas maganda ka sa tabi ko. May kaunting stress, syempre. Pagpili ng cake, guest list at invitations. Pero sa lahat ng iyon, mas lalo lang nilang nakikilala ang bawat isa. Mahal, hindi ko inakala na sobrang saya pala ng ganito, kahit may stress. Kaya nga partner kita sa lahat ng ito. Basta't ikaw ang kasama ko. Kayang-kaya natin. Sa mga sumunod na araw, ramdam ni Isa ang sobrang excitement ng mga magulang ni Zeki. Hindi lang sila bastang sumusuporta. Halata sa bawat kilos at salita ang tuwa nila sa relasyon ng dalawa. Kasama nila ang mga magulang ni Zeki sa pagpili ng flowers, table settings at iba pang wedding details. Minsan, may mini shopping trip para sa bride's essentials at sabay-sabay silang nagbibiruan. Si Isa, bagaman may kaunting gaba, unti-unting nagiging komportable sa kanilang presensya. Hindi ko akalaing ganito ang pakiramdam. Parang totoo na akong bahagi ng pamilya nila. Ang saya. Ang saya nila, hindi ba? Nakikita mo, mahal. They really love you. Oo, ramdam ko. Dumating na ang araw ng kasal. Ang bawat detalye ay pinaghandaan nila Zeki at Isa, pati na rin ang mga magulang at staff. Parang hindi ako makapaniwala. Parang panaginip lang. Pero hindi ito panaginip, mahal. Ang lahat ng ito ay totoo. Habang naglalakad si Isa patungo sa altar, napapaluha si Zeki. Ramdam ng lahat ang pagmamahal at kilig sa kanilang mga mata. Nang dumating ang sandali ng vows, halos naiyak ang lahat. Isa, noong una, peke man ang lahat. Hindi ko alam na magiging ganito kalaki ang magiging epekto mo sa puso ko. Ngayon, buong puso kong pinapangako,
Mamahalin kita, aalagaan ka, at sabay nating haharapin ang bawat hamon ng buhay. Zeki, noong una may takot ako. Pero ngayon, alam ko, ikaw ang gusto ko makasama habang buhay. Pangako ko, aalagaan kita at mamahalin sa hirap at ginhawa. Naiyak ang mga magulang ni Zeki. Masaya at proud sa kanilang anak at kay Isa. Ang mga bisita, staff at kaibigan ay pumalakpak. Si Isa naman, habang nakatingin kay Zeki, ramdam niya na ang lahat ng takot at pangamba ay napalitan ng pagmamahal at kaligayahan. Pagkatapos ng ceremony, may reception na puno ng tawa, sayawan at banding. Si Isa at Zeki ay nag-enjoy sa bawat sandali. Ramdam ang suporta ng pamilya at ng mga kaibigan. Finally, tayo na. Oo, tayo na. Pagdating nila sa Italy para sa kanilang honeymoon, ramdam agad ang excitement at saya. Ang hotel ay may view ng malawak na cityscape at bundok. May private balcony kung saan makikita ang sunset. Zeki, ang ganda ng lugar. Parang postcard. At mas maganda kapag kasama kita. Sa unang gabi, may private dinner silang dalawa sa terrace. May candlelight, soft music, at masarap na Italian cuisine. Salamat, mahal, sa pagtitiwala at pagmamahal mo. Hindi ko maipaliwanag kung gaano kaligaya ang puso ko ngayon. Mahal, ako rin. Sobrang saya. Hindi ko inakala na ganito pala ang pakiramdam. Habang nag-uusap, nag-share sila ng kanilang mga pangarap at kahit mga simpleng bagay na gusto nilang gawin bilang mag-asawa. Kinabukasan, nagbike sila sa Tuscany. Sabay nilang tinitignan ang tanawin ng mga vineyards at hills. Tapos, naglakad sila sa Venice. Sumakay ng gondola at nagpicture taking habang nagtatawanan at nagtatampisaw sa romantic moments. Pinuntahan din nila ang Colosseum sa Rome. Naglakad ng magkahawak kamay, pinapanood ang sunset at nagkwentuhan tungkol sa kanilang future. Mahal, parang panaginip lang pero sobrang saya kong totoo na to. Hindi ito panaginip. At sana, sa lahat ng araw natin, ganito lang palagi ang pakiramdam natin. Sa bawat gabi, nagkakaroon sila ng tahimik na mga sandali sa balcony habang nakatingala sa bituin. Si Zeki, minsan, ay biglang niyayakap si Isa mula sa likod at sila ay nagtatawanan sa saya. Si Isa natuto rin mag-relax at mag-enjoy sa atensyon at love ni Zeki. Unti-unti nang nababalot ng confidence at happiness. Sa sumunod na araw, habang nakasakay sa gondola, nagulat si Isa nang biglang umilag ang gondolier at ang gondola ay bahagyang umalon sa tubig. Napasigaw siya at nataranta. Relax ka lang, hindi tayo malulunod. Habang nagtatawanan, nagkaroon pa sila ng maliit na splash incident, kaya't medyo basa ang mga damit nila. Pero sa halip na magalit, nagtawanan silang dalawa at nagpicture-taking pa rin sa gondola. Sa isang trattoria, sinubukan nila ang local delicacies. Si Isa na hindi sanay sa spicy at strong flavors ang nauna. Mahal, ang anghang. Alam ko naman na gustong-gusto mo ring tikman to. Napatawa ang buong restaurant sa reaksyon ni Isa. At pati si Zeki ay natawa sa cute at candid reactions niya. Habang nagbabike sa Tuscany, si Isa ay bahagyang nadapa sa maliit na bump sa daan. Napasigaw siya. Okay ka lang ba? Hindi ka naman nasaktan ng malala, di ba? Habang inaalalayan siya, nagtawanan silang dalawa at nagpicture-taking sa gitna ng tanawin. Isa itong memorable at cute na bonding moment nila. Sa isang gabi, nagplano si Zeki ng surprise romantic setup sa balcony, candlelight at flowers. Pero sa excitement, natapakan niya ang isang vase at nag-crush ito. Mahal, ang clumsy mo naman. Ay, sorry. Pero worth it, di ba? Para sa'yo.
Pagbalik nilang dalawa sa Pilipinas mula sa Italy, bitbit nila ang mga pasalubong para sa pamilya at mga kaibigan. Ramdam ang excitement ni Isa habang iniaabot ang bawat regalo. Mom, Dad, ito po, pasalubong mula Italy. Sana magustuhan nyo. Oh, ang thoughtful mo naman, Isa. Inabot nila ang mga pasalubong sa kaibigan naman ni Zeki, Axel, at iba pang close colleagues. Grabe, Isa. Thank you ah. Parang na-feel ko rin tuloy yung Italy sa gift mo. Ani Axel. May kaunting tawanan habang binubuksan ni Zeki ang mga pasalubong ng staff. May souvenirs, chocolates at mga local delicacies sa Italy. Habang nag-aabot ng pasalubong, nagkaroon ng mga kwentuhan tungkol sa honeymoon, mga adventures at funny mishaps sa Italy. Alam nyo ba? Nadapa ako sa Tuscany habang nagbabike kami ni Zeki. Oo, at na-record ko pa yun. Super embarrassing pero nakakatuwa. Nagtawanan silang lahat dahil sa kwento ng dalawa. Isang araw, habang magkasama sina Zeki at Isa sa mansyon, may naramdaman si Isa na kakaiba. Zeki, parang may iba sa pakiramdam ko. Baka... Matapos ang ilang araw, nagpunta sila sa doktor at lumabas ang resulta. Congratulations, Miss Isa! Buntis ka! Masayang saad ng doktor. Napangiti at napaluha si Isa sa sobrang tuwa. Mahal, buntis ako! Salamat, mahal. Magiging daddy na ako. Hinawakan niya ang mukha ni Isa. Hinalikan ang noo at mga kamay. Ikaw at ang baby natin, ang pinakamahalaga sa buhay ko. Si Isa medyo kinakabahan dahil sa bagong yugto ng kanyang buhay. Ngunit ramdam niya ang pagmamahal ng asawang si Zeki. Si Zeki naman, excited na maging ama. Nagpaplano na rin siya para sa pagkain, vitamins, schedule ng check-ups. Tapos ay pareho silang nag-usap tungkol sa future, pagbibigay ng pangalan at pagiging pamilya. Ang dami ko pang iniisip, pero masaya ako, mahal. Wala kang dapat ikabahala. Kasama mo ako sa bawat hakbang. Masaya ang mga magulang ni Zeki nang malaman ng balita. Isa, ang saya ng puso namin. May apo na kami sa wakas. Sobrang proud kami sa inyo at excited na rin kami sa apo namin. Sabi ng mga magulang ni Zeki. Matapos makumpirma ang pagbubuntis nga ni Isa, agad na naramdaman niyang medyo sensitive ang kanyang kalagayan. Madaling mapagod, paminsan-minsan ay nasusuka, at may ilang health restrictions. Mahal, parang madali akong mapagod ngayon at medyo nahihilo din. Okay lang, mahal. Huwag ka maglala. Ako ang bahala sa'yo. Normal lang yan. Magpahinga ka lang ngayon. Pinapainom niya ng vitamins at siya rin ang naghahanda ng pagkain ni Isa. Lagi siyang kasama sa mga check-ups sa doktor. Sa bawat gamutan at rest time, pinapalakas niya ang loob ni Isa. Alam mo, mahal, kahit na sensitive ang pregnancy mo, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ako sa bawat hakbang. Salamat, mahal. Sobrang nagpapasalamat ako na ikaw ang kasama ko. Masaya ang buhay mag-asawa ni Zeki at Isa. Si Zeki minsan ay nagkukwento tungkol sa kanyang childhood na nagpapatawa at nagpaparelax kay Isa. Minsan natatakot ako na baka may mangyaring masama kay baby. Hindi yan mangyayari. Aalagaan kita at ang baby natin ang buong puso ko. Isa, relax ka lang. Kahit na sensitive ang pregnancy mo, tutulungan namin kayo ni Zeki. Oo, importante ang kalusugan mo at ng baby. Huwag kang mag-alala. Ilang linggo na rin matapos malaman ni Isa na buntis siya, hindi napigilan ni Zeki ang pagiging extra caring at sweet sa asawa. Mahal, ang saya ko. Gusto ko maging perfect ang lahat para sa'yo at sa baby natin. Mahal, thank you.
Si Zeki palaging nag-aalok ng tulong sa mga gawaing bahay, kahit hindi naman kailangan. Madalas siyang magluto ng healthy meals at snacks para kay Isa. Inaayos niya ang kama, naglalagay ng pillows para mas komportable si Isa, at lagi siyang nakangiti habang ine-encourage siya. Mahal, parang sobra na. Hindi sobra to, mahal ko. Basta alam mo, mahal kita. At gusto ko maging happy ka palagi. Minsan habang nagre-relax sa sofa, pinapasaya ni Zeki si Isa, kahit na medyo nahihirapan dahil sa tiyan. Gusto ko lang malaman mo, mahal. Araw-araw kitang mamahalin. Mahal, sobrang sweet mo naman. Tuwing may discomfort si Isa sa pagbubuntis, agad siyang inaasikaso ni Zeki. Hinihilot niya ang asawa at lagi itong nakangiti. Ramdam ni Isa na kahit minsan may takot siya sa pagbubuntis, kasama niya si Zeki sa bawat hakbang. Habang papalapit na ang due date ni Isa, nagdesisyon silang dalawa ni Zeki na simulan na ang preparations para sa nursery. Mahal, gusto ko ng soft pastel colors para relaxing sa baby. Okay, mahal. Pero gusto ko rin na may kaunting playful vibe para masaya kapag naglalaro. Nagpunta sila sa baby furniture shop para pumili ng crib, dresser at rocking chair. Pinipilit ni Zeki na subukan ng rocking chair at nagpanggap na nagkakalong ng baby. Napatawa naman doon si Isa. Pinili nila ang mga soft toys, bedding at wall decorations. Si Isa ay namumula sa kilig habang pinapakita ni Zeki ang cute at funny items. Magkasama silang nagpipinta ng mural sa isang side ng nursery. Maliliit na clouds, stars, at animals. Tuwing may maling stroke, natatawa silang dalawa at nagkakaintindihan sa bawat kilos. Si Zeki, kahit na busy sa kanyang trabaho, ay nagbibigay ng atensyon at effort para maging perfect at cozy ang nursery para kay Isa at sa kanilang baby. Habang nakaupo sila sa bagong rocking chair, pinagmamasdan ni Isa ang buong room. Mahal, ang ganda ng lahat. Parang pangarap lang. At mas magiging maganda pagkasama natin ang baby dito. Aramdam ni Isa ang pagmamahal at effort ni Zeki na totoo at malalim. Hindi lang sa kanya kundi pati sa kanilang magiging anak. Mabilis na lumipas ang araw at dumating na nga ang oras na masisilayan na nila ang kanilang pinakahinihintay na baby. Mahal, dito ka lang ha. Hindi kita iiwan, mahal. Kasama mo ako sa bawat hakbang. Sa ospital, nasa tabi ni Isa si Zeki, hawak ang kanyang kamay. Nagbibigay ng encouragement at pagmamahal sa asawa. Sa bawat contraction, pinapalakas ni Zeki ang loob ni Isa. Matapos ang ilang oras ng labor, narinig nila ang unang pag-iyak ng baby. Isang tunog na nagpatunaw sa puso nilang pareho. Oh my mahal, ang cute niya. Wow, ito na. Ito na ang baby natin, mahal. Sobrang perfect. Hawak na nila ang baby. Nagkakatinginan at napapangiti sa bawat galaw at iyak ng kanilang anak. Ang mga magulang ni Zeki at mga kaibigan ay dumating upang magbigay ng congratulations at blessings at ramdam ang sobrang saya sa paligid. Si Zeki sobrang proud at protective bilang ama, habang si Isa naman ay nagre-recover pa, ngunit masayang nakatingin sa kanilang baby. Nagkwentuhan sila ng kanilang mga plano sa pagpapalaki ng anak at pangarap para sa future. Mahal, hindi ko akalain na ganito kasaya ang pakiramdam. Ito na, mahal ko. Ang bagong yugto ng buhay natin bilang isang pamilya. Ang pamilya natin. Habang natutulog ang baby, si Isa at Zeki ay gising na gising pa rin. Halos ayaw matulog sa sobrang tuwa at kaba. Narinig nila ang unang iyak ng baby sa bahay. Mahal, umiiyak siya o baka gutom. Wait. Ako nang kukuha ng bote. Teka. Saan nga ba yung sterilized bottles?
Natawa si Isa kahit pagod dahil obvious na kinakabahan si Zeki. Pero makikita kung gaano siya ka-hands-on at protective. Sa bawat puyat, pinapalitan ni Zeki ang diaper, habang si Isa naman ay nagpapasuso o nag-aalaga kapag umiiyak ang baby. Natututo sila step by step. Sabay silang nagiging expert sa pagiging magulang. Hindi ko akalain na kaya mong magpalit ng diaper ng mabilis, mahal. Of course, baby ko. Para sa'yo at sa anak natin. Gagawin ko ang lahat. Si Zeki na kinakantahan ng baby hanggang sa makatulog. Si Isa na kinakausap ang baby na para bang naiintindihan siya nito. Grabe, mahal. Parang ayoko na siyang bitawan. Ang ganda ng mundo dahil sa kanya. At dahil din sa'yo, mahal. Talagang pamilya na tayo ngayon. Dumating ang barkada ni Zeki at Isa para bisitahin ang baby. May dalang mga regalo at pasalubong. Isa, kamukhang-kamukha ni Zeki ang anak niyo. Hindi na may tatanggi. Ani ng isa sa kaibigan ng lalaki. Siyempre, dapat may lahing pogi. At dapat may lahing mabait din, katulad ng mommy. Mabilis na lumipas ang mga araw. Unti-unti nilang nasasanay ang sarili sa bagong routine bilang magulang. Si Zeki at Isa kahit puyat ay mas lalong naging malapit at masaya dahil sa kanilang baby. Si Isa ay nag-aayos ng mga damit ng baby, habang si Zeki naman ay nilalaro ang anak nila. Good morning, little one. Alam mo ba, ang daddy mo ang pinakagwapo sa buong mundo. Grabe ka talaga, mahal. Baka magmana sa ugali mo yung anak natin, ha? Mahal, mabait kaya ako. Tignan mo, nagigising ako kahit na 3:00 ng madaling araw para palitan siya ng diaper. Okay, fine. Best Daddy Award ka na. Naku po, sana lumaki kang katulad ng mommy at daddy mo. Puno ng pagmamahal. Salamat po, May. Hindi ko akalain na ganito kasaya ang pakiramdam na may pamilya. At mas lalo pang magiging masaya habang magkasama tayo. Sa mga sumunod pang mga araw, nakaupo ang mag-asawa sa kama. Ang baby nila ay natutulog na sa crib. Si Zeki naman ay nakahilig kay Isa. Salamat ha, mahal. Hindi ko to kakayanin kung hindi kita kasama. Walang anuman, mahal ko. Mas lalo kitang minahal. Mula nang dumating ang anak natin. Promise, hindi ko kayo pababayaan. Ang kwento ni Zeki at Isa ay nagpapaalala na ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang nasusukat sa kilig o matatamis na salita, kundi sa pagditiwala, respeto at pagsuporta sa isa't isa sa lahat ng yugto ng buhay. Mula sa pagtatapat ng damdamin, pag-iisang dibdib hanggang sa pagbuo ng sariling pamilya. Ipinakita nila na ang pag-ibig ay may mga sakripisyo, pagpapasensya, at higit sa lahat, isang biyayang dapat alagaan. Sa huli, natutunan nila na ang pinakamahalagang aral ng pag-ibig ay ang pagiging tapat at handang harapin ang anumang hamon ng magkasama. Dahil doon lamang natatagpuan ang tunay na happily ever after. Wakas!